More to come. Inaasahan ng Malacanang ang pagdating pa ng mas maraming arrest warrants mula sa International Criminal Court kasunod ng naunang warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa palasyo, expected ito dahil marami pa nilang co-perpetrators ang war on drugs ng Duterte administration. Samantala may panawagan naman ang mga mambabatas at maging ang asawa ni Senator Bato. Alamin sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Expected ito dahil marami pa pang co-perpetrators. Inaasahan at abang-abang lang. Yan ang sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa tanong kung may mga arrest warrant pa ba na ilalabas mula sa International Criminal Court. Nakatanggap na kasi ng impormasyon ng NBI na marami pang ICC warrants ang maaaring ilabas sa mga susunod na araw. Wala pa namang pahayag ang palasyo hinggil sa mga susunod na hakbang, lalo't inaasahang maiisyuhan din ng arrest warrant si Senator Bongo bilang umano'y co-perpetrator din ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I do not want to speculate on that matter. Kapag lumabas na po siguro ang warrant of arrest kay Senator Bongo. Gayunpaman, tiniyak ng palasyo na agad ipatutupad ang mga susunod na ICC arrest warrant oras na matanggap ito ng Philippine authorities. Kinumpirma naman ng NBI na naipadala na nila sa Philippine National Police ang sulat para kanselahin ng lisensya ng umano'y mga baril ni De La Rosa, lalo't armed and dangerous na anila ang puganting senador. Ang PNP naman wala pang natatanggap na formal request pero oras na makuha ito, agad nila itong i-evaluate at aaksyonan. Panawagan man ni Senator Risa Ontiveros kay Bato. And yes, ang panawagan dyan ay sumuko siya sa Philippine authorities at mag-seek ng lahat ng legal remedy sa ilalim ng Philippine Constitution, laws and rules. Sobra ng maraming na-damage na institusyon at yung buong bansa pa nga sa ganitong sitwasyon. Yan, nasa Senate Committee on Rules na ang resolusyong nananawagan kay De La Rosa na sumuko matapos pirmahan ito ni Senators Panfilo Lacson, Vicente Soto III, Francis Pangilinan at Aquino. Pero dahil merong judiciary dito na minsan o dalawang beses na niyang hiningian ng TRO, ibig sabihin may mga legal remedies pa dito sa Philippine Judiciary. Pero kung ang panawagan ng mga mambabatas ay pagsuko ng senador, nanawagan naman ang asawa ni Senator De La Rosa na huwag ipadala sa The Hague sa The Netherlands si Bato oras na maaresto ito at dapat litisin aniya ang senador sa sariling bansa. Buwelta pa niya, kung papanigan daw ang pagsuko kay De La Rosa sa ICC, patunay daw ito na mahina at walang kakayahan ng judiciary na hawakan ang kaso. Dapat na aniyang matuto sa nangyari noong March 2025 kay dating Pangulo Duterte na agad inilipad sa The Hague matapos arestuhin sa Ninoy Aquino International Airport sa bisa ng ICC warrant. Ongoing naman ng mga operasyon ng law enforcement agencies para hanapin at arestuhin ang nagtatagong senador. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.